Kamusta na po kayo mga kabarangay ko? Magandang tanghali. Namimiss ko na po kayo. Sa tagal ng panahon, hindi ako nag-live, nag-video at nanahimik. Kumusta ko lang po kayo. At andito lang po ako. Hindi po ako nawawala. Pasensya na po sa ulit sa kay Father Norby. Hindi po ako madalas ngayon makapagsimba dyan at nagsisimba naman po ako every Sunday. Kaya lang hindi dyan kasi may mga bubuwit na nakasunod sa akin dyan. Kaya umiiwas lang tayo, no? At dadating po ang panahon malalaman nyo rin kung bakit. Kumusta na po ba ang ating bansa? Nako, may balita na si Saldico ay nasa Prague, Czech Republic, no? Ayon sa Pangulo. Totoo kaya yun? Sabi ni Attorney Harry Roque, fake news. Pero pupunta kaya yung DOJ Secretary kung hindi totoo? Hintayin natin. At ito, tungkol dito sa flood control na ito, na talaga namang ginahasa ang pondo ng Pilipinas at kawawa ang mga ordinaryong mga Pilipino sa mga nangyari na yan, na pagnanakaw sa flood control project na yan, at napakaraming involved. Itong si dating Speaker Romualdez ay naglabas ng video, no? Ako, may mga punto doon na tingin ko tama, no? Sabi niya, bakit ako lang? Parang may niluluto kayo. May niluluto kayo na ako yung mastermind. May katwiran siya dahil siya isang legislator at sabi nga niya, hindi raw siya parte ng BICAM. Mukhang may punto siya, no, na hindi naman mananakaw yung mga pera na yan kung hindi pinapayagan ng executive department ng ating gobyerno, no? Unang-una, Pangulong Marcos. Responsable siya dahil bakit nakakalusot yung mga budget na yan, no? At pinirmahan niya yan meron pa dyan na ngayon may mga issues and program budget, diba? Sa Malacanang lang yan, ano? Yung budget na yan, dyan lang po yan ginagalaw. Kaya subaybayan natin mga kababayan ko, no? Mga Pilipino, magbantay po tayo. Tingin ko lahat po sila rito lahat po nang nakaupo na congressman, senador, ibang departamento, lalo na yung DPWH, at sinasabi nga niya noon pa, previous administration pa, no? Nangyayari na yan. At tingin ko hindi lang yung 2016 na yun. Hindi lang, no? Maliliit lang siguro noon, pero ito yung sinasabi natin, kung tayong mga botante ay boboto ng maayos, hindi tayo padadala doon sa kampanya na napakaraming perang ginagastos, napakarami nating hinihingi at inaantay. Pagkatapos, yung pala, nakaprepare sila sa pagnanakaw, no? Ako, nung panahon ko po na ako'y kagawad, kung naaalala nyo, bakit ba ako nasa administrasyon ako kasi 1997 ang tinulungan ko tong si Boyd Pascual na maging kapitan. Natalo kami ng 8 votes. 2002 tumakbo siya uli at ako pa rin ang isa sa kasama ko si paring Abel Gulinao. Ito po sa Barangay Lomadigata, Marila, Bulacan.
Bakit ba kami nagkahiwalay? 2007, bakit ba ako nakatakbong kapitan? No. Dahil po sa hindi kami magkasundo, no? Maraming bagay na hindi kami magkasundo kahit na kamag-anak mo o kadugo mo. Sinasabi nga niya, pag daw naging malinis ka sa panunungkulan, may kinumpara pa nga niya no? Kung naalala ng mga Tagaloma de Gato, itong si Almario de la Cruz Sr. Ito po'y kaiba sa mga lumabas ngayong politikong kamag-anak nito iba po talaga yon. Yun po ay nagpapaluwal at ang tingin ko nga naghirap siya sa pagkapolitiko niya. Pero wala kang maririnig na ninakaw. No? Wala kang maririnig. Natapos ang term niya. Sa haba ng panahon, wala kang maririnig. Marami nga yung paluwal. Sa totoo lang, pag may nag-aaway, may nagkakagalit, yung arigluhan, siya po yung nagbabayad, yung kapitan. Magkano lang siguro allowance nung time na yun? Yun ang kinukumpara niya. Sabi niya, kasi malinis. Ang kaibahan naman doon, taas noo yung mga anak niya ngayon. No? Anong klaseng nanungkulan si Almario de la Cruz? Di ba? Kung ang hinahanap mo naman, magnakaw, ano kaya masasabi sa mga anak mo, pinakain mo ng nakaw, di ba? Kaya po kami nagkahiwalay, 2007. Ako po nasulong lang din, natulak po ako, tumakbong kapitan dahil nga dyan sa pinasa nilang resolusyon na magtatayo ng 15,000 houses dyan sa looban. Na ngayon, nakita nyo, kaiba talaga. Ito binanggit ko na sa ilang panahon. Pero binabanggit ko ngayon kasi pag nananatili ka na kurap, wag ka na manungkulan. No, wala. Pag nanakaw ka, hindi mo ba naiisip? Babalikan ka po niyan. Dadating pong araw, maaaring hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa makalawa o sa kabilang buhay. Sigurado pong pagbabayaran natin ang pang-aargabyado natin sa kapwa natin. No? Lalo na pagdating sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Yan po yung pinakamabigat. Kaya ako nababanggit, inooperan din po ako dyan. Na huwag na lang akong lumaban, huwag na lang akong kumontra doon sa kanilang sinulong na resolusyon ng barangay at magkakaroon ako. No? Hindi ho biro ang offer kasi yan po ay 22 hectares na pupunuin ng bahay, Northville Project, at ayon sa kanila, ito daw ay programa ng Vice President noong that time, no? 2007, August 7, 2007. Yan po ipinasa yung resolusyon. No? Kinontra po natin. Nanguna po tayo dyan sa tulong ng mga Tagalooban, Mamatay di Rasal, Kapilising Concepcion. Isa po yan sa dahilan. Tinanggal po ako sa barangay dahil sa sumanib po ako sa nagpo-protesta. At mali naman kasi idideklara mo na yan parang wala daw gamit yung lupa. Namumulaklak yung palay. Palayan yan. Dahil lang sa laki ng kikitain, sumang-ayon agad sila na walang public hearing. Yan po ang katotohanan. Hindi lang po yung mga bagay na yan ang pinag-depresyahan namin ng dating kapitan na yan. Yan, simple lang. Yung Embassy Farm, di ba? 2003, I think. Nang yan, petitionin namin. Nung lumaon, di naman siya sumasali. Ayaw niya kaming suportahan dahil may mabigat daw ang kalaban. Marami daw kaibigang, malalaking tao. Noong pikita, di ba? Sinabi nila, nakakapirwisyo kasi sa bukid po yung taing baboy na yon ng Embassy Farm. Andiyan, si Cadesio kaya lang namatay na. Nasagasaan din yung bukid niya talaga at napipirwisyo. Noong sila nagkaroon ng pagkakataon na bayaran sila monthly, si Kapitan Buyet humingi din. No? Pero ako po kahit 5, wala po ako dyan. No? Wala po ako dyan. No? Inalok po ako ng areglo na yung pagpapatayo ng posong may gripo dyan sa outpost. Kung tutusin nga po, 2 nga po yan. Ang problema,
nilagay po sa ibang lugar dahil maraming dahilan. Ako hindi na rin ako kumibo dahil nagkaroon naman ng isang poso dyan. Opo, yan po. At siguro sa inis na din ng ni Edward C., sinara na po yung embassy kasi isipin mo, nagagatasan siya. Buwan-buwan, 3,500 yung isa, saka kay Boyet, 2,000. Meron po akong dokumento niyan. Meron po. Nakatago po lahat sa akin ng dokumento ko eh. Lahat po, pati po minutes of hearing, minutes of session namin, meron po akong clippings niyan. Nakatago po yan. Sa mga susunod na araw po, ay ikukwento ko pa sa inyo ang mga pangyayari sa Loma de Gato. No? At magbibigay din tayo ng opinion sa abot na ating kaalaman sa ating bansa. No? Huwag niyong isipin na ako ay hindi po ako tatakbo. Huwag niyong isipin na ako'y naninira o ano. Inilalata ko sa inyo at kung hindi totoo yan, patunayan nilang hindi totoo sinasabi ko. Na inalok sila ng malaking halaga dyan para po yan ay ituloy po iyang housing project. Naawa ng Diyos naman po ay sinuportahan ako ng mga Tagalooban. Maraming Tagaloma de Gato ang sumama dyan sa public hearing na ginawa dyan sa Pan Valley. Na kung saan nga po, ayan, buhay po ang paring Eddie Nepomuceno ko. Siya po ang isang nag-react dyan. No? Si Mama Indo, lahat po ng mga Felix noong panahon na yun. Sila Celo Ruado, Celo Contreras, marami po, mga Concepcion, family. Marami po kasing kasama dyan. Alam ko, buhay pa yata si Kaipi niyan. Dyan sa looban. Marami kami kasama nun. Alam po ng tao na sa Loma de Gato yan. Isa po yan kung bakit tayo natakbong kapitan noong 2007. Yun lang po. At sana hindi ko nasira ang tanghalian niya. Magandang umaga po. Mag-aalas 12 na. Maraming salamat sa inyong lahat. At pagpalain po natin na po ang may kapal. Magdadasal po tayo. Buhay pa po si Lito Alcaraz. Nandito lang po sa tabi-tabi. Maraming salamat. God bless po.